Hello guys, welcome to my YouTube channel. Meron po ako uling isi-share sa inyo. Ito personal phone ko po ito. Ito po. So, isi-share ko lang sa mga gusto mag-DIY. Ang model po nito Redmi Note 8. Ang problem, bloated na po yung battery. So, ito po. Mapapansin po ninyo na umangat na po yung cover sa likod. Ayan po. Ganun din sa kabila. Pero, so far gumagana pa naman po yung phone. Mabilis nga lang mag-lobat. So, ganito guys, no? Kung personal phone po ninyo, gusto niyo po mag-DIY, may papakita po ko sa inyong klaseng battery. Hindi po ako nagpo-promote, pero gusto ko lang i-share para sulit po yung pagbili nyo ng parts ng mga phone ninyo. So, buksan ko na po. Kasi madalas po sa atin na pag nasira yung battery, order na lang kagad ng piyesa, hindi na po natin inaalam kung magandang klase ba. So, ito po, papakita ko po sa inyo na ito po, tried and tested na po ito. Madalas po itong ginagamit ko pag may mga kaibigan po ang gusto magpagawa ng phone. Sabi ko sa kanila, itong gamitin nilang battery. Ito guys. Yan po yung brand ng battery na maganda po gamitin. Doon naman po sa mga nagpapapalit po sa akin ng battery, dati umu-order lang po ako ng mga ganitong replacement. Ayan po. Pero napansin ko po, madalas bumabalik po sa akin yung customer dahil nga po madaling masira. Wala pang, minsan nga po 2 linggo o wala pang 1 buwan, bumabalik na dahil sira na naman yung battery. So, kaya sumubok po ako ng isang klaseng battery po at may nakapagsabi din po sa akin na mas maganda nga daw po itong gamitin. Ito po, makikita nyo naman po yung packaging, silyado pa. Ayan po. Ayan guys. Maganda po quality nito. So ayan po, ang ganda ng packaging. May plastic pang po, no, lagayan. Tapos ito po yung brand, ayan po. GSM Sandwich. So yun lang guys, yun lang gusto ko lang i-share. Nakakatuwa lang guys kasi kahit yung packaging po nila naka-embossed yung logo. Ayan po, nakaangat po yan, naka-embossed. So makikita nyo po na sa packaging pa lang quality na, what more pa kaya sa battery. Pero is gaya nga po na sa sinabi ko, tested ko na po ito. So ngayon, kung may Redmi Note 8 po kayo at hindi nyo pa po nabubuksan at wala po kayong idea kung paano po buksan, panoorin nyo po yung video para malaman po ninyo at matutunan. So dalangat na po itong likod, gawin na lang po natin kuha tayo ng plastic o kahit mga barahan na po na luma. Ingatan nyo lang po yung fingerprint dito, baka tamaan po ninyo, maputol, sayang. So gaya nyo yan, singit nyo lang po yung card, tapos gumamit na lang po kayo ng fluid para mas lumambot po yung pandikit. Yung pagtanggal naman po itong wire, itong flex na to, gamitan nyo lang po ng plastic o kahit kuko po. Basta kung mahaba po yung kuko ninyo, pwede naman po. So ako naman, gagamit ako ng plastic pry tool dahil maiksi po yung kuko ko. Ayan po. Dahil tanggal na, isa-isahin na po natin tanggalin.
yung screw po nito. Ingat lang po lagi sa pagtanggal, no? Hanggat maaari, wag niyo pong hahawakan yung lens ng camera para hindi po lumabo. Kasi mahirap po talaga maglinis niyan. Unless na lang po kung meron kayong meron kayong microscope, yun, kita nyo kagad yung dumi. Pero kung wala po, hanggat maaari, wag nyo pong mahahawakan yung lens. So sa pagtanggal po nito, Redmi Note 8, meron po itong screw na kulay puti. Kung saan nyo po tinanggal yon, doon nyo rin po ibabalik. Kasi maigsi lang po yung screw na yon. Baka malagyan nyo po ng mahaba, baka tamaan po yung LCD. Sa pagsungkit po, ingat lagi. Kung metal pong gagamitin nyo, hanggat maaari, huwag nyo pong patamain sa board. Baka mag-short. So yan po. Una nyong gagawin, tanggalin nyo po muna itong battery, disconnect nyo muna. Yan. Tanggal na. Sunod po natin yung sa charging cable, charging flex. Ingat lang po sa pagtanggal, gamit lang po ng kuko. Tapos ito naman po sa LCD. Ayan po. So, iangat na po natin itong luma. Ito guys, sulit po pera nyo dito pag ito po yung battery na ginamit nyo. So, ito po, mataba na yung battery compare dito sa bago. Ayan po. Ang capacity po nitong luma ay 3,900 milliamps. Ito pong bago ay ayan po, 4,000 milliamps. So mas malaking capacity po nito. So kabit natin. Ayan. Tapos bago nyo ilagay yung LCD yung battery, kabit muna natin yung mga flex. Angat natin ng konti para hindi mag-short. Hanggat maaari, huwag tumama po dito sa battery terminal. So kabit natin tong LCD. Ingat po sa pagkabit, baka masira po yung pin. Kailangan saktong-sakto po yung lagay ninyo ng flex. Pag ayaw lumusot, huwag niyo pong masyadong diinan para makapa po ninyo kung saan patatamain. Yan po. So ito naman po yung sa charging, sa charger po naman to. Sa power flex. Ito po yung sa LCD. So ngayon, dahil hindi naman natin to tinanggal, hanggat maaari huwag niyo na po itong galawin sa camera para hindi na kayo maglilinis. Tsaka po natin ikabit itong battery. So yun guys, nakapwesto na. So ibalik natin to. Mabilis lang, madali lang po magpalit ng battery kung sa totoo hanggat mas madali po magpalit ng battery nito, itong phone na to, compare sa iba. So check natin, on. So guys, merong laman na
56%. So try natin i-charge. So okay naman, naka-turbo charge. Tanggalin na natin. So yun lang guys, ganun lang po kasimple magpalit ng battery ng Redmi Note 8. Regarding naman po sa price, marami po kasi ito sa online. So kung hindi naman po magkakalayo yung presyo, doon na po kayo. Ang halaga po nito nasa 500 plus. Kung may nakita po kayo na 300, mag-isip na po kayo kung bakit ganun kamura. Kahit ganun pa rin naman po yung brand niya, tapos siya lang naman po yung naiiba, 300. Tapos the rest is 500 pataas. Doon na po tayo sa 500 kasi di po natin sigurado bakit 300 po yung tinda nila. So yun lang guys, babalik ko na po yung mga tornilyo. Gaya ng sabi ko kanina, yung maiksing tornilyo, balik natin doon sa dating pinagtanggalan. Hindi po tayo pwede maglagay ng mahaba dyan. So yun guys, ibalik na. Gawin ninyo, linisan nyo po muna yung lumang pandikit, tanggalin po nyo yan para hindi po umangat yung back cover. Kasi pag hindi nyo po tanggal yan, aangat po yung back cover po ninyo.
So ayan guys. Matagal maglinis, di ba? Kaya po sa mga nagpapagawa ng phone, lalo na pagpalit LCD, hindi po ganun kasimple ang magpalit. Oo, nandun na po tayo, madaling magbaklas, madaling magkabit. Pero may proseso po kaming ginagawa bilang mga technician. Sa paglilinis pa lang po, kakain na po ng oras. Pero huwag niyo pong kakalimutan sa pagbalik, yung fingerprint. Baka makaligtaan niyo lang po ninyo. So after may lapat guys, lagyan natin ng goma para lapat na lapat ang pagkabalik ng back case. So ayan po, after 30 minutes to 1 hour, balikan po natin para siguradong tuyong-tuyo na po yung ginamit natin pandikit. Pandikit po palang ginamit ko ay B7000. Meron din po isang klase nito, yung black T7000 naman po yan. So balikan ko po ito mamaya-maya. So ito na guys, after 30 minutes, babaklasin na natin itong mga goma. Ito po, makapapansin nyo, lapat na lapat, walang angat. So yun lang guys, maraming salamat po. Sana po paki-subscribe po ng channel ko, It's Bat1 TV. Please like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa pong mga videos. Maraming salamat po.